Welcome back sa ating channel. Sa mga nakaraang araw, uminit ang usapin tungkol sa umunoy katiwalian at pag-aabuso sa kapangyarihan. Sa gitna ng mga aligasyon, muling napapaisip ang publiko hanggang kailan mananahimik ang mga taong may tungkulin protektahan ang bayan. May mga kumakalat na pahayag na tila naghahanda na raw ang ilang men in uniform upang kumilos laban sa mga opisyal na mapapatunayang sangkot sa katulian. Pero mahalagang linawin, hindi dapat manaigang haka-haka, galit o personal na paghihiganti. Ang anumang akusasyon ng mga otoridad ay kailangan nakabatay sa batas at malinaw na ebidensya. Kung may mga opisyal na tunay na lumabag sa batas, dapat silang managot sa tamang proseso. Walang posisyon, pangalan o impluensya ang dapat maging panangga laban sa hustisya. Sa kabilang banda, hindi rin dapat agad husgahan ng sinuman dahil lamang sa mga paratang na kumakalat online. Ang tunay na laban kontra corruption ay hindi tungkol sa kung ano at kung sino mas kapangyarihan. Ito ang tungkol sa katotohanan, ebidensya at pananagutan. Kaya habang patuloy na sinusubayan-bayan ng publiko ang mga pangyayari, isang tanong ang nananatiling: may darating bang araw na tuluyang mapapanagot ang mga tunay na nagkasala? Kung may dapat tugisin, batas ang dapat manguna. Kung may dapat managot, ebidensya ang dapat magsalita. At kung mapapatunayang may katiwalaan, sana ay walang palakasan, walang proteksyon at walang espesyal na trato. Dahil sa uli, ang tunay na panalo ay hindi ang pagkatalo ng isang politiko o grupo. Ang tunay na panalo ay kapag ang hustisya ang pantay sa lahat at ang pera at kapangyarihan ng bayan ay ginagamit para sa kapakanan ng mamamayan. Kaya manatiling mapanuri, huwag basta maniwala sa bawat kumakalat na balita at hintayin ang mga opisyal na imbestigasyon at ebidensya. Dahil sa isang bansang naghahanap ng pagbabago, ang batas, katotohanan at pananagutan ang dapat laging manaig. Well mga kaibigan, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga nagbabagang mga balita. Kung ikaw lang yon o kaya magkakasama kayo, kanya-kanya na hindi yung nakaasa kayo. Kasi pagka nakaasa kayo sa iba, wala, pag hindi dumating, wala na. Hindi na. Individual responsibility, individual commitment. So, ready lang kayo. Kung nag-decide kayo na kinakailangan sumama kayo, kinakailangan tumayo kayo, kinakailangan ipakita ninyo yung pagiging Pilipino ninyo, kinakailangan panagutin natin lahat ng tarantadong to. Ganon, na kailangan tulungan natin itong mga Marines na ito, kinakailangan ganito, kinakailangan ganon. In due time, in God's time, hindi yung rally, tapos wala rin. Tapos labas kayo na labas ng pera. And then, wala rin mangyayari. Di magsawaan kayo. Mantalang kung kunyaring, ba't ka naman, ako nga ba't practical, ba't ako magrarally mo lang yan, umuulan. Ano ba yan? Ranger weather yon, kaya nga lang ang problema yung tao hindi nga wala sa hulog ano pa ba mga nangyayari? Yung kwento na si Bato hinuli, wala namang lumalabas na balita, di ba? So fake news. Again, parang siguro gusto nila matriangulate yung mga tawag-tawag. Nahuli ka ba? Nasa ka? Matrace yung tawag. And then triangulate sila. Nandun yung location o general area. And then doon nila bubugbugin ng sandamakal na intel assets. No? So, pwedeng ganon. Kaya nga, wag basta-basta papaniwala. Ano pa mga chismis sa impeachment na tignan natin kung magtutuloy sila bukas. May babaliktad daw, may nagsabing ganon, babaliktad daw na majority. Pero pwedeng lang yan, cover story. Yung AFP
Yung AAP na sinasabi na meron daw mga elements na AAP na nagde-decide sila na sila na lang ang magli-liquidate dito sa mga congressman. Mga kababayan, hindi totoo yun. Hindi gagawin yung Navy. Bakit ina-announce pa, di ba? Saan galing yung balita na yun? Yan yun. At yung pinanggalingan talaga, hindi yung mainstream media o yung ano, saan talaga galing yung balita na yan? Kaya tama lang na mag-ano yung AAP magsalita tungkol doon. Na? Kasi it puts the AAP in bad light. Bakit magiging vigilante yung AAP? Hindi tama mag-vigilante AAP. You're not trained para pumatay ng mga walang kinalaman na mga, hindi naman sa walang kinalaman. Yung mga walang kalaban-laban na mga tao. Even na magnanakaw, hindi mo dapat patayin. Hulihin, oo. Pero yung papatayin, hindi. Kaya nga sabi ko nga, fake news yun fake na balita yun na AAP. Hindi. The AAP is not like the AAP before na ano. Hindi ganyan yung AAP natin ngayon. Professional yung AAP natin ngayon. So, ang ano dyan, yung balita na yon, I think, ginawa para hintayin ninyo ang AAP. Yun ang ano, parang yun ang tingin ko. Binabalita yun na, yan, okay na, meron ng kakampi tayo sa loob ng AAP. Ang tanong, sino yun? Sino yung kakampi natin? O rally-rally naman. Yan, lalabas na yung mga papatay ng congressman. Sus, wala na naman. Kaya nga, ang ano dyan, parang inapaasa kayo, isa, na meron na talagang kakampi. Pangalawa, ay may mangyayari. O pangatlo, merong sense of lawlessness na, kaya nga baka sa Malacanang pagaling yan yung kwento na yan o kung kanino, no. Basta, sino naman magkakalat ng ganyang balita? At kung merong balak talagang patayin, hindi na binabalita yun. Gagawin na lang yun. Hindi, binalita. Di yung papatayin mo, naghanda na. Si Congressman so-and-so, 10 na, 100 na yung gwardiya ngayon niya, di ba? Tsaka hindi na siya maglalabas, expose. Kasi baka isa siya, guilty, guilty gago. Magnanakaw pala siya, inaamin niya, no? Guilty siya. Kaya nga, hindi ano yan. Or may mga nagbablock siguro, and then na take out of context, siguro ganon. Pero probably that news came out parang smoke screen sa impeachment or kaya smoke screen dun sa Paxilica o kaya dun sa investigasyon ng flood control. Mahilig ang administration sa ganyan smoke screen, no? Cover up para patong-patong yung mga and distraction, no? Ganun sila mag-magic distraction. So, isipin nyo, hindi yung gagawin ng AAP ninyo, no? Hindi pumapatay ang AAP ng mga tao na walang kalaban-laban, no? Hindi gagawin ng AAP yun. Kahit ikaw pa ang pinakawalang niya na congressman o senator o presidente o ikaw na yung pinakawalang niya na vice president o kaya pinakawalang niyang NBI, etc. Lahat sa ahensya ng gobyerno, pinakakurap kunwari o pinakawalang niyang civilian, hindi gagawin ng AAP yun. The AAP was not trained to kill unarmed people. Tandaan niyo yun. That's why pagka kayo ay nakaharap din yung AAP, huwag niyong isipin na kalaban ang AAP. Ang tama doon is hulihin ang mga dapat pananagutin at hiharap sa korte. Meron pa rin batas, no? Yun ang tama. May batas pa rin. Pananagutin and then retribution. Kunin lahat ng ninakaw with interest. And then ilagay sa isang isla para yun yung kapalit habang buhay sila doon.
walang bansa, walang citizenship, bawi mo lahat ng privileges of being a Filipino citizen, and then hindi sila kasama sa mga natin. Depende yan kung sino yung magiging leader. Ang sa akin, para pananagutin, pagsisihan, at para hindi na gayahin ng mga susunod na henerasyon. Sa isang isla, silang lahat magkakasama. Viviana Lagumbay, thank you. Marlene Cledoro, good evening sir. Kaplado, thank you Marlene. Louis David, that's right sir. Always pray for the floods that are happening in our country. God knows how far the Filipino people will go. Sa totoo lang, nung punta nga ako sa palengke na naman, tapos grabe yung ulan, grabe yung kita mo yung agos ng tubig, sama-sama lang ng tubig, yung flow ng tubig. Kita mo talaga sayang yung tubig, tapon lang talaga lahat eh. No? I hope na yung ma-cultivate natin yan, kasi binibisita tayo lagi ng bagyo talaga taon-taon. Walang paltos yan eh. Taon-taon yan may bagyo eh. At kung ma-harness natin lahat, it takes a lot of creativity, imagination, and then political will na gawin yun eh. Maipon natin lahat ng tubig na yan para hindi tumatapon. Sayang eh. Sayang resource. Kung kailangan gumawa ng isa o maraming reservoir ng tubig, and then ipunin, and then pagka tag-init, tag-tuyot, ibabato mo yung na yon, doon ipupukol mo na sa itaas. So may galing eh kung ganun. And then pagka pwede natin ibenta yung tubig. Gaya na sabi ko nga, yung Paksilika, kung di tayo dito papayag doon sa Paksilika na yan, gawin nyo sa Australia. Total, kasama Australia dyan. Excuse me. Supplyan natin tubig. Pero may metro, di ba? Bayad sila. Hindi pwede libre ng tubig. Kasi kung gano'n na iniisip ng administration, libre yung tubig, mali. Hindi tama. Yung presyo mo nga kung 1 million, may nagsasabing 20 million liters a day. 20 times 10 pesos na lang kamo. Diyos ko. 20 kung wholesale 5 pesos 5 pesos na. Hindi, pero dapat yung presyo niyan. Alam dapat natin yung bentahan ng chip, no, nung AI, nung AI whatever, no, nung end product kung magkano sa market. $1 million kunyari, Diyos ko, $100,000, and then yung cost ng production, in labor, etc., baka lang, 30% lang. And then, laki ng profit margin. Di ba? So, we have to know, it is our right to know ano yung end product, magkano bentahan. We have to have an idea. Para yung bottom line, alam natin. Kasi baka mamaya, sila lang ang may bottom line, tayo wala. Nabayaran naman yung mga tauhan nyo eh. Hindi, nag-list naman kami sa lupa nyo eh. Kinalbo naman, hukay lahat Kaya nga hindi tama. Yung tubig namin, binolunteer nyo, maraming tubig dito sa inyo. Yung mga nagpirmaan, hindi sinasabi, hindi pinresyon yung tubig. Basta sabi, maraming tubig sa amin. Bangag. Ay, nako. So, yun. Louis David, maraming salamat. Bicolana Makulit, good evening, Kap. I'll just watch this replay because the signal is weak. Okay, thank you, Bicolana Makulit. Maraming salamat. Ingat ka lagi. Star Child, New Earth, 13 dead, more or less. 300, 13 dead. Diyos mio. 384 families affected in Luzon. Good, kakainis naman yan, no? Ngayon yan, no? 13 dead. Sa pa, NCR, ano yan? Disaster relief, no? National Disaster EKEK, yung sa SND, no? DND.
Yun yung responsible sa disaster preparedness and reaction, no? Pwede bang zero? Namimiss ko yung mista ko si General, pangalan to, mista ako. Kanina naisip ko na siya sa siya sa Armor dati, no? Halad, Rick Halad, no? Si Rick Halad. Magandang gabi, Bok, no? Hinahinay lang kain. Yung si Rick Halad, nung nandiyan sa disaster preemptive sila galing iniwasan nila yung zero casualty talaga sila, no? Yun ang gusto nila. Ganun sana kasi alam mo naman may bagyong dadating so alam mo yung magiging ruta so in a few days makikita mo na yung mapoproject mo yung track ng saka may ibang bansa na nagtatrack din, Japan, etc., no? So alam mo kung saan tatama. And then, boom, kunana. Pwede ka mag-preposition kung alam mong landslide prone area or pwede ka Tapos alam mo yung volume Tsaka meron ka ng mga experience ng mga nakaraan ng mga presidente, makaraan na 1990s pa hanggang ngayon. Alam na natin yung palakas ang palakas, di ba? Kaya nga, pwede bang maiwasan? Yun ang tanong sa Department of Defense. Pwede bang maiwasan? Anong ginagawa ng AFP? Anong ginagawa ng mga Amerikano? Di ba sabi ninyo kaya magkaroon ng basis para daw may makareact sa mga disaster? O nasa na? Kaya nga panay salita kasi. Wala yung actual na gawa. Kaya namimiss ko yung mista ko. 13 dead, 384,000 families affected. Pagka nagtuloy-tuloy pa yung ulan, sana maraw na. Wala nang makulit. Hi, Tweety Bird. Pag-asa said that the 5 days of continuous rain in Baguio is equivalent to a month's worth of rainfall. Sayang yung tubig, Dun, kung nakolekta lahat yan, Kung kunyari yung mga drainage natin. Kasi wala rin kasing disiplina ng Pilipino kung saan nagtatapon ng Kaya nga nalalagyan ng mga basura yung mga kanal natin Pero kung kunyaring maayos tayo, tubig lang talaga yung magpo-flow. May mga tuyong dahon, tuyong pine leaves, tapos konting mga alikabok. Pagka pumunta yun doon sa kanal, dire-diretso sa imbornal, diretso sana sa depositohan ng tubig and then i-process na. Merong process tapos ibabato na sa kung saan dapat ibato. Ganda sana kung ganun. It's a resource na tumatapon lang. Lahat pupunta naman sa dagat So from the bundok, kunyari dito, Cordillera, Benguet, pababayan, bababa, dire-diretso, La Union, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, and then Bulacan, then diretso na sa Tweety Bird. Beth, maingay aso. Hello sir, good evening. Thank you. Maingay aso. Mga magandang gabi. Reynaldo Doble. Supremo, the family is under, good evening, the family is under threat because what they are teaching is ingay Pasensya na kayo good evening. The family is under threat because what they are teaching is Marcos and Tambaluslos. That's why they made that decision. Okay. Yun nga so nandun na tayo. A decision was made. Now, ang gusto ko lang isipin, the decision was made and then yung isa, negative yung effect dito sa cost ng 18. Pero if the decision was made na may kasama na diskarte, yun, maganda. No? Kaya parang talo ka, it appears talo ka, pero actually, panalo ka. Nakaisa ka. Yun yung sa akin lang. Sana ganun na
Sa akin, kung gano'n, alam ko, kunyari given, kung, kung, advice ko pa nga yan eh. Kung kaya alam ko may kumakausap, i-report nyo naman sa akin yan eh. 18, may kumakausap sa amin siya. O, sige, document. Araw-araw, sabihin nyo sa akin, update, ganyan. Tapos, record lahat. Set up. Para may ebidensya lalo. No? And then, pag-usapan, pag-meetingan, ganito. Ito yung ano. Quiet. Naku, pasensya na kayo. Hindi conducive eh. Quiet. Ang, kunyari, dumiskarte tayo. Wala tayong pondo, wala tayong ganito, etc. Kinukulit tayo. O, sige. Kunin natin. Mag-recant kayo kuno. Kuno. Kaya alam naman natin na ano yan. Pwede nga tayo magkasulatan eh. I will recant kasi ganito may pressure pero totoo lahat yung sinasabi ko. Kaya yung pagre-recant ko, fake yun. Pwede nga ganun eh. Anyway, let's not belabor the possibility. Anyway, haka-haka lang naman yun. No? Basta magandang diskarte sana yan mag-recant, umayag, kuno, and then inisip na administration, okay na tayo, merong 4, susundin na natin yung iba. Buong ko na, di ba? Ngayon, kung talaga nag-recant at walang diskarte na nangyari, ingat lang yung 14 plus 4. Ingat yung mga handler kasi nakakahawa yung virus. Trangkaso nakakahawa yan. Pagka in battle, pagka may nakita kang umiiyak dyan, putang ina, sapakin mo talaga eh. Pagka may nakita ka dyan, mamamatay tayo. Naku po siya. Dapat talaga yun eh. Putang ina, barilin. Ang tado ka. Makakahawa yun. Masisira ng loob. Lalo na kung opisyal yung gumawa. Yung opisyal umiiyak. I want my mama. Buta. Pag kayo opisyal umiiyak, Diyos ko, masisiraan ng loob yung mga tropa. Kaya solid dapat. Solid lahat kayo. So kaya nga ako naniniwala ako na hindi yung basta-basta bibigay. May pinagsamahan eh. Ngayon, kung kunyaring pare-pares kayong kanya-kanya na kayo, ibig sabihin, isang indicator. Weak ang samahan. Weak yung leader. Weak yung paniniwala ninyo sa paninindigan ninyo. May bumigay eh. Na wala, hindi pala diskarte. Bumigay talaga. Kanya-kanya na tayo. So let that be a lesson. How can you strengthen yung natitira? How can you prevent the virus from spreading? Putang ina, enjoy yung 4 eh. Okay na sila, nasa abroad na sila eh. Kasi 25 million, okay ka na nun. That's meron ka lang 10 million eh, meron ka ng bahay na maganda eh, 10 million. Oh, tapos nun may 15 million ka pa na pang start. Then you can land a job somewhere, no? Sipag ka lang. Then meron kang So, ang dyan, safety sila, abroad sila. Pagka dito sila, patay sila. Kasi 2 grupo yung papatay sa kanila kung ano yan eh. Yung grupo ng administration, pwede silang padedo pa rin. And then yung grupo ng mga kasama, pwede ganun. Sa galit ba? Kaya nga, ang lessons learned dyan, pagka talagang bumigay yung 4 na walang play, weak yung leadership, weak yung paninindigan nila, yung paniniwala nila na kaya natin itong ginagawa para sa bayan. Hindi, bakit yung iba hindi ganun na iniisip? Binigyan ng 25, pumayag na. Ganun. Weak yung handler. No? Weak yung sorry, walang basta general thinking lang. Because nangyari yung
nangyari na yan. It would have been better nga kung may diskarte na tanggapin nyo. Sige, sacrifice yung apat We're raising the 100 million. And then, ito yung gagawin natin doon sa 100 million. I would like to believe na ganun. Okay? Kung hindi, good luck sa natitira. Claudio Borleo, hi. Betty Mateo, hi. Yundi Montana, hi. Rojas Rose said, hi. Libra, hi. Magandang gabi. Libra, hi. Linker, good evening everyone. God bless us all. Linker. Rojas Rose, good evening po sir. Pretty Bird, the four have already sacrificed themselves for the sake of their fellow members. Oo nga, lahat naman sila nagsakripisyo So, kanya-kanyang paniwala yan. Parang marathon yan Marathon, 20 kilometers tatakbuhin mo. 20 kilometers kunwari yung marathon. Meron pa kang 40 kilometers. So, doon na tayo sa 20. 20. Pare-pares kayo sa starting line. Boom, kunana. Takbo kayo. Dadating yung punto, nag-akayang kayo. Buddy, kaya yan. Meron kasing may weak, meron kasing strong. May Tarzan, merong Jane. Jane. So, takbo-takbo. Pagka somewhere in the middle, siguro, may uusok dyan. Maglalakad na lang o whatever. Aalalayan mo talaga. Ganon ang isang samahan. Ganon ang isang Pagka merong nanghihina, akayin mo. That's the concept of team. Team run, body run, ganon. Sa Ranger. So, pagka may nanghihina na, samahan mo. Ngayon, kung ang nangyari ay kanya-kanya kayong takbo, pagalingan kayo hanggang finish line, wala mangyayari talaga. May lalabas dyan na siya lang matitira. Yun yung pinakamatiga. Siga ba? Okay. Kesa na kayo kakain na yung mga doggy. Kaya maingay. Maybe the family encourage the fourth one to recant just my opinion. Siguro may mga consideration talaga. Isa yan pamilya, isa yan safety, isa yung practicality. Wala nangyayari. Sinubo tayo Ganun tumayo tayo. O wala naman nangyari. Yung Blue Ribbon, wala naman nangyari. Wala naman investigasyon. Tayo, kinakasuhan ngayon. O paano na tayo? Para tayong tamukyo. So, nag-decide. And they felt all alone. Kaya nga, is a sign dun sa lessons learned, yung mga handler. Walang sisihan, pero it's a sign. Aminin, something went on na, unless na talagang pinagplanuhan niya na dumiskarte. Repositioning, consolidation, repositioning, maneuver, whatever you want to call it. You maglagay kayo ng tao, higher ground, ganun ba? Basta makakamaneuver kayo and then the next day, you are in position already to fight the war and you will win. Kaya nga, hintayin natin kung ano mangyari. Stay safe and take care, Sir Dado. I love you. Love you too, Tweety Bird. Bicolanong makulit. It's okay. The voices of puppies are beautiful. Ingay. Good evening to our handsome chairman. Thank you, Nori Sakaguchi. Love you. Thank you, Nori. Betty Mateo, take care. Kapo, Kap. Dado, thank you. Gorbatu, BBM, Spy. BBM, Blast. BBM, Little Brother. Gorbatu, Sedai, Sira, Nico. The dogs are noisy, Sir Dado. Linker, your pets are noisy there. O nga pasensya na kayo, Tony Gorospe. Walang ibang time mag-vlog laging maingay. Kung pagkatulog, magbablog na ako, tapos maingay na sila.